Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong karanasan kong ito, nais ko lang pong batiin ng isang magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper, at sa lahat ng mga masusugid ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tisoy. Kasalukuyang naninirahan sa isang baryo sa parte ng Capiz. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar ng pinangyarihang ito, sapagkat magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin kami naninirahan ng aking pamilya. Nangyari ito dekada 80. Nang mga panahong iyon, mga kaaswang, ay nahuhumaling sa mga panabong na manok ang aking amang si Dario. Kumbaga naaadik na po talaga siya sa mga panabong niyang manok. Dahil ayon sa kanya ay di na bali nang wala siyang makain, basta't may pangkain lang ang mga alaga niyang manok. Galit na galit pa ang aking ina sa aking ama, sapagkat tuwing hapon na lang ay diretso na kaagad ang aking ama sa kanyang mga alagang manok pagkagaling sa trabaho. Wala na raw itong panahon pa sa aking ina at sa iba pang mga bagay-bagay. Kaya naman halos naghihimutok na ang botse ng aking ina. Minsan pa nga ay narinig kong nagre-reklamo na ang aking inang. Nagsabing di na bali raw wala siyang pambiling pante, basta may pambili lang ng gamot at pagkain ng manok na panabong si tatay. Ganon na raw kahumaling ang aking ama, na kulang na lang ay sa kulungan ito ng manok tumira. Isang hapon noon, kakauwi ko lang galing sa trabaho nang marinig kong nagtatalak na naman ang aking ina. Inaaway niya na naman si tatay dahil walang natira sa sahod nito. Nay, hinain niyo nga ang boses niyo. Napakalakas eh. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Pati panty mong butas-butas, ipinangalandakan mong kay tatay. Rinig na rinig kaya ng mga kapitbahay natin. Nakakahiya. Saway ko sa aking ina nang makapasok na ako sa loob ng bahay. Abay, huwag ka sa akin magreklamo. Diyan ka sa damoho mong ama magreklamo. Dahil hindi naman ako mag-iingay kung hindi dahil dyan sa magaling mong ama. Galit na tugon ng aking ina at pinanlakihan niya ako ng mga mata. Napabuntong hininga ako at tinignan ng aking amang kasalukuyang nagkakape. Napapailing na lamang ako matapos tignan ng aking ama dahil sa parang basa siyang sisiw na nakaupo sa sulok ng mesa, habang ang aking ina naman ay wala pa ring tigil sa katatalak. Alam mo ba kung bakit nagagalit ako, Tisoy? Dahil lang naman sa umuwing walang pera iyang ama mo. At ito pa ang pinakamatindi. Nalaman-laman ko na lang na baon na siya sa utang doon sa kumpare niya. Kakahiram ng pera pambili ng malamon dyan sa mga alaga niyang manok. Hindi pa namatay ang mga hinayupak ng mga manok na yan. Galit na galit talaga ang wika ni nanay sa bunso namin. Bunso po ang tawag sa mga alagang manok ni tatay, kasi mas love pa niya ang manok kaysa sa anak niya. At kamuntik-muntikan nang batuhin niya ng baso ang aking ama. Mabuti na lang talaga at naawat ko siya, kaya hindi niya natuloy ibato ang bitbit niyang basong babasagin. Matapos kong awatin ng dalawa ay huminahon na ang aking ina, at saka pa lamang ako pumasok sa kwarto at nagpalit ng damit. Nga pala mga kaswang, maisingit ko lang dito sa kwento. Nang mga panahong iyon ay medyo liblib pa rin ang baryong kinatitirhan namin at medyo malayo-layo pa ang mga kabahayan. Napapalibutan rin kami noon ng mga nagtatayugang puno't talahiban. Kinagabihan, narinig ko na naman ang boses ng aking ina. Muli na naman siyang nagdadadakdak. Pagkalabas ko ng silid ay nadatnan kong mag-isa lang si nanay, kaya't nagtataka ako.
Nay, galit na naman ho kayo. Ano bang pinaggagalitan mo riyan? Tsaka, saan po si tatay? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Ay nako, iyang tatay mo, pagdating sa barkada, isang sabi lang, ayun, sumama na kaagad. Gagarutihin ko na talaga ang lalaking iyon. Makikita talaga ng lalaking iyon ang hinahanap niya mamaya pag-uwi. Litanya nito na ipinagtataka ko naman. Gabing-gabi na. Umalis na naman si tatay kasama sila Mang Paeng. Aba, ano pa nga ba? Alam mo naman iyang ama mo, napakalambot ng ilong. Isang sabi lang kikiringking na kaagad sa mga barkada niya. Akala mo'y walang pamilyang hinayupak. Padabog pa itong nag-asikaso ng pagkain. Kaya naman tinulungan ko na siya, nang sa ganun ay hindi na magtatatalak pa. Makalipas ang isang oras mahigit ay dumating na ang ama ko. Tuwang-tuwa itong pumasok sa loob ng bahay. At ipinagmalaki sa aking ina ang napanalunan daw niya. Anong iningiti-ngiti mo riyan ha? Bakit sa tingin mo ba? Madadala mo ako sa pangingiti-ngiti mong inayupa ka? Bungad sa kanya ng aking ina. Natigil lamang siya sa pag-iingay noong bigyan siya ng malaking halaga ni tatay. Nagtataka naman akong napatingin sa aking ina. Nang biglang napawi sa mukha nito ang inis na kanina pa namumutawi sa kanyang mukha. Nakangisi na ito. Naani mo'y Brohilda. Aba mukhang pera. Maraming salamat dito sa binigay mo ha. May pangdagdag na ako ng pera sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ay teka, nagugutom ka na ba? Siya, sandali at ipaghahain lang kita ng makakain ha. Nakangiting wika ng aking ina. Napaismid na lamang ako sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Samantalang kanina lang ay galit na galit siya at kulang na lang ay tadta rin ng itak ang pintuan namin. Huwag na luming, busog naman ako. Dumaan kasi ako kanina sa bahay ni paring Dario bago umuwi. Magpahinga ka na lang para may lakas ka mamaya. Natatawang wika ng aking ama at kumikintat pa ito. Alams na, dugdug-aan agad. Ay, naku naman. Grabe talaga tong sinanay ko. Pagdating sa pera, bigla na lang nagbabago ang ugali. Nangingiting wika ko sa sarili. Hindi ko alam na narinig pala ng aking ina ang mga pinagsasabi ko tungkol sa kanya. Kaya naman ako ang binalingan nito at pinandilata ng mga mata. Hoy, ikawng bata ka. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at matulog ka na. May trabaho ka pa sa Karatig Baryo bukas. Pagtataray na wika ng aking ina. Opo, Nay. Tutulog na ho ako. Tugon ko sa kanya. Matapos nga akong pagtaraya ng aking ina ay kaagad na akong pumasok sa kwarto at natulog na. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay. Tinunton ko ang liblib na daanan papunta sa pinagtatrabahoan ko kasama ang kaibigan kong si Andoy. Habang naglalakad ay napag-usapan naming magkaibigan ang tungkol sa kinaaadikan ni tatay at ng kanyang ama. Tinanong pa ako ni Andoy kung totoo bang nanggaling sa sabungan ang ama ko kahapon ng hapon. Tumango naman ako at sinabi sa kanyang, nagpunta nga sa sabungan si tatay kasama ang iba niya pang mga kaibigan. At sa katunayan nga ay gabi na ito nakauwi. Siyempre, gaya ng dati, umuusok na naman sa galit ang aking ina. Pero noong pakitaan siya ni tatay ng pera, abay, akalain mo ba namang biglang nag-ibang itsura ng aking ina nung makita niyang perang inabot ni tatay? Tugon ko sa kaibigan ko. Napapailing naman ang kaibigan ko at nagwikang magkapareho umano ang kanyang ina at si nanay.
Kapag walang perang inaabot ang mga asawa, abay parang pinagsakluban ng langit ang mga itsura. Kulang na lang ay sabitan ng kaldero ang uso dahil tumutulis na iyon sa katatalak. Ganyan yata talaga ang mga nanay, tol. Paano ba naman kasi? Napakahugador ng mga asawa nila. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung bakit nagagalit na lang tuwing umuuwing walang pera ang kanilang mga asawa. Tugon ko. Sabagay, may punto ka dyan, tol. Maiksing wikang tugon ni Andoy. Ito naman kasing si tatay. Hindi uuwi hanggat hindi nalulustay ang perang kinikita niya sa trabaho. Kaya palagi na lamang nagagalit si nanay sa kanya. Dagdag niya pang wika. Kung hindi niyo rin kasi na itatanong mga kaaswang, isang dakilang mananabong rin ang ama ng kaibigan ko. Kaya naman gaya ng nararanasan ko palagi sa bahay sa tuwing umuuwi, ganoon din ang nararanasan ng kaibigan ko. Sa paglipas ng ilang sandali ay narating na namin ang pinagtatrabahuan. Isang oras din mahigit ang aming nilaan sa paglalakad. Paano ba naman kasi bukod sa malayo na ang baryo kung saan kami nagtatrabahong magkaibigan, masukal pa ang daraanan namin. Dahil sa bibihira lamang ang mga taong naggagawi sa baryong pinagtatrabahuan namin. Liblib na kasi iyon at halos purong palayan, niyugan at maisan ang mabubungaran mo. Pagkarating namin ay kaagaran na kaming nagtrabaho ni Andoy. Pakyawan kasi ang trabaho namin. Kaya kailangang bilisan namin ang pagtatrabaho para makarami-rami ng paggagapas ng palay at malaki-laki rin ang kikitain. Halos hindi na kami nagpapahinga ni Andoy nun. Kumita lang ng malaking pera. Naisip kasi namin kapag magpapahinga pa kami ay sayang iyong ilang minutong ipagpapahinga namin. Napakalayo naman ng nilakad namin mula sa baryo namin papunta sa liblib na baryong iyon. Nung sumapit na ang tanghali ay iniaya na kami ni Mang Nestor na magpahinga na muna sa kanyang kubong malapit sa palayan. Hindi naman kami tumanggi sa paanyaya ng matanda dahil matagal-tagal na rin namin siyang kakilala sa pinagtatrabahuan. Bilib na bilib din ako sa inyong dalawa ha. Napakasibag nyo talagang magtrabaho. Tinaig nyo pa ang kalabaw. Halos wala nang pahinga. Wika sa amin ni Mang Nestor matapos abutan ng maiinom na tubig. Kailangan pa naming magsipag ng Nestor. Sa pungero kasi ang ama namin at walang inuuwing pera minsan sa amin. Kaya kailangan naming magsipag sa pagtatrabaho para kahit papano ay may maibigay kaming pera sa aming mga ina. Tugon ko sa matanda. Tama nga yung naisip ninyo. Ganyan ang dapat. Huwag kayong gumaya sa inyong amang walang ibang alam kundi ang magsukal at maglustay ng pera. Sana lang lahat ng mga kabataan ay katulad ninyo kung mag-isip. Nito pa. Sa paglipas ng ilang minuto habang nakaupo ko sa labas ng bahay ay may nasipat akong matandang lalaking nasa di kalayuan. Nasa tingin ko ay nasa mga mahigit 50 anyos na ang edad nito. Naagaw ng matandang lalaki ang pansin ko sapagkat seryoso itong nakatingin sa gawi ko. Noong una ay hinayaan ko na lamang na nakatingin sa akin ang matanda. Sapagkat ang pag-aakala kong baka kakilala lang siya ni Mang Nestor. At marahil ay may kailangan iyon kay Mang Nestor. Subalit habang tumatagal ay nagtataka na ako at nakakaramdam na ako ng pagkaasiwa. Sa kadahilan ng titig na titig pa rin sa gawi ko ang matandang lalaki. At hindi iyon gumagalaw. Nagtataka ako at napapatanong sa sarili kung ano kaya ang nangyayari sa lalaking iyon.
Bakit ganoon na lamang kung makatingin sa akin? Wikaw ko pa sa aking isipan nun. Kung may kailangan siya kay Mang Nestor, dapat kanina pa ay lumapit na siya. Hindi yung parang nakakita ng artistang hindi maalis-alis ang pagkakatitik. May saltik yata sa pag-iisip matandang yun na. Kalain mo pa namang titigan ako ng masama. Hindi ko naman siya kakilala. Sambit ko sa isipan ng hindi rin inaalis ang tingin sa matanda. Maya-maya pa ay nagulat naman ako nang biglang may tumapik sa balikat ko, kung kaya't kamunti ka na akong malaglag mula sa pagkakaupo. Noong lingunin ko naman kung sino ang tumapik sa akin ay nakita ko ang kaibigan kong si Andoy. Ikaw lang pala, kala ko kung sino. Bulalas kong wika sa kanya. Kanina pa kasi kita nakitang tulala dyan. Ganyan nilapitan na kita. Teka, sino ba ang tinitignan mo at nakatulala kang nakatingin doon? Tanong sa akin ng kaibigan ko at itinuro pa ang gawin kung saan ako nakatingin kanina. Sasabihin ko na sana sa kanya kung sino ang tinitignan ko. Nang sa noong ibalik ko na ang tingin sa gawin. Kung nasaan ang matandang lalaki kanina, ay wala na iyon roon. Sandali pang hinanap ng mga mata ko sa buong paligid ang matandang lalaki. At baka ako naglakad lang iyon palayo. Subalit ng kailang segundo na ako sa paghahanap ni anino ng matanda ay hindi ko na nakita pa. Kaya naman sinabi ko na lamang kay Endoy na wala akong tinitignan. Nagpapahinga lang ako. Nagwika naman siyang bumalik na kami sa trabaho. Iwan na lang raw namin si Mang Nestor dahil umiidli pa iyon. Tumayo na nga ako at binitbit ang salakot. Tapos ay nagpaalam na kami sa asawa ni Mang Nestor na mauuna na kaming bumalik sa trabaho. Noong nakarating na kami sa pesto ay agaran na naming inumpisahan namin ang ginagawang trabaho. Makalipas ang ilang oras at sumapit ang hapon, ay patuloy pa rin kami sa paghahakot ng sako-sakong palay. Kung kaya naman hindi na namin namalayan ang oras at magtatakip silim na. Kung hindi pa nga kami tinawag ni Mang Nestor ay hindi pa kami titigil sa ginagawa. Sinabihan kami nitong umuwi na dahil magdidilim na. Bumalik na lang raw kami bukas para ituloy ang ginagawa naming paghahakot ng palay. Napalatak pa nga ako at sinabihan ang kaibigan kong tumigil na sa paghahakot. Bukas na lang namin ituloy ang ginagawa at umuwi na kami. Kagad na umahon kami sa pilapil at kinuhaan na ang mga kagamitan. Tapos ay nagpaalam na kami kay Mang Nestor. Siya, sige na. Lumarga na kayo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo ha at magdidilim na. Bilin pa sa amin ni Mang Nestor. Sige po Mang Nestor, bukas na lang ho ulit. Tugon ko. Matapos nga naming makapagpaalam ay nagmadali na kaming naglakad pa uwi. Dahil sa may kalayuan ng baryo, kaya naman hindi pa kami nangangalahati sa paglalakad, ay inabutan na kami ng dilim sa daan. Mabuti na lang at may dala kaming kanya-kanyang flashlight, kaya kinuha ko sa bag at binuksan iyon. Wala kasing buwan ng gabing iyon, mga kaaswang. Kaya sobrang napakadilim talaga ng buong paligid at napakatahimik na maging mga huni ng kuligligaw ibong panggabi ay wala kaming naririnig na sobra kong ipinagtataka. Habang naglalakad na kami sa parte ng Talayban ay nakakaamoy ako ng mabahot animoy patay na palaka. Tinanong ko pa ang kaibigan ko kung nalalanghap niya ba ang nalanghap kong napakabahong amoy na sumasabay sa ihip ng hanging humahampas sa mukha namin. Sumagot naman siya at nagsabing yun nga rin daw sana ang itatanong niya. Naunahan ko lang siya. Hanggang sa maya-maya pa, tumahimik ako at pinakaramdaman ang paligid. Sa kadahilan ng nakakarinig na ako ng panakanakang tunog ng tiktik
bigla-biglang na lang umalinsangan ang buong paligid. Kahit gabi na. Alam naman nating lahat na kapag gabi na sa probinsya ay partikular ng malamig ang simoy ng hangin, sapagkat marami ang mga nagsisitaasang punong kahoy. Nagulat pa ako nang sabihan ako ni Andoy na bilisan na raw namin ang paglalakad dahil sa nakakaramdam na raw siya ng kakaibang presensya at takot, at para bang may nakatanaw umano sa amin mula sa di kalayuan. Sandali, Andoy. Ito naman oh. Magdahan-dahan ka sa paglalakad. Huwag mo kong iwan. Tawag ko sa kaibigan ko at nagmadali na rin sa paglalakad. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit kay Andoy, ay tumakbo na siya ng napakabilis. Kaya naman kumaripas na rin ako ng takbo. At nang maabutan ko ang kaibigan ko, ay sinubukan kong lingunin ang pinanggalingan namin. Noong nilingon ko na nga ang pinanggalingan namin, Sir Casper, ay talagang binalot agad ako ng takot nang makita ko ang figura ng isang taong nakatuwad sa di kalayuan at parabang asong nag-uunat ng katawan. Kitang-kita ko kung paano nagsisikintaban ang katawan nito, na parabang walang saplot at tila nanlilimahid ng langis ang buong katawan. Namumula rin ang mga mata nito na animoy nagbabagang mga uling. Hindi ko na nakita pa ng maayos ang itsura noon dahil sa takot ay mabilis pa sa 4:00 nagtatatakbo na kami. At inunahan ko pa nga ang kaibigan ko. Narinig ko pang sumigaw ito at nasipat kong nagmamadali ng humabol sa akin. Ilang sandali pa, nakarinig na ako ng huni ng wakwak. At nanunuot iyon sa kalamnan ko, tuluyan ang nagtaasan ng mga balahibo ko dahil sa takot na nararamdaman. Habol ang hininga nang sinabihan ko ang kaibigan kong bilisan niya niyang tumakbo dahil baka mamaya ay maabutan na kami ng aswang na humahabol sa amin. Hindi naman kasi kami pwedeng huminto para lang harapin ang aswang at makikipagsagupa dito. Dahil sa dalawa lang kami ng kaibigan ko at wala pang kabahayan ang kinaroroonan namin. Kapag may mangyaring masama sa amin o isa man sa aming dalawa ni Andoy, ay walang makakatulong kaagad. Kaya't isa lang ang nakita kong paraan, ang tumakbo ng mabilis upang sa ganon ay hindi kami maabutan ng aswang. Kahit pagod na pagod kami sa kakatakbo ng kaibigan ko ay hindi pa rin kami tumigil. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay may natanaw na kaming mga kabahayan. Doon ay nagsisigaw na kami para humingi ng tulong. Habol ang hininga nang makalapit kami sa unang bahay na madadaan na namin. Sakto namang may kakabukas lang ng pintuan noong kakatok na sana kami. Kaya agaran kaming nakahingi ng tulong. Habang ipinapaliwanag nga ng kaibigan ko kung ano ang nangyari sa amin, ay nilingon ko ulit ang pinanggalingan namin. Doon ay nakita ko ang matandang nakita ko noong kinatanghaliang masamang nakatitig sa akin. Mabilis na kinalabit ko ang kaibigan ko at sinabi ko rito ang nakita ko. Hinawi naman ng lalaking kausap niya ang kamay ko para makadaan ito at mabilis nang hinabol ang matanda habang sumisigaw ng aswang. Nakita kong sumunod na rin ang ibang mga kalalakihang nakarinig ng pagsisigaw ng lalaking una naming nilapitan. Noong mawala sila sa paningin namin ay napasalampak na lamang kami sa lupa. Dahil doon ko pa lamang naramdaman ang pangangatog ng mga paa ko. Inabutan kami ng tubig na inumin noong ali. Tapos ay sinabihan kaming ipinatag na ang aming sarili dahil hindi na kami masusundan pa ng aswang. Makaraan ang ilang saglit pa ay nakita na naming tumakbo na pabalik ang mga kalalakihan. Nang makalapit sila ay ibinalita nila sa aming mabilis na nakatakas ang aswang. Pikat na lang daw. Pero wag raw kaming mag-alala dahil napuruhan naman nila ang aswang. Kung hindi man mamamatay iyon, tiyak magtatanda na iyon at hindi na kami gagalawin pa.
Nagpapasalamat naman kami sa kanila bago tuluyang nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Grabe yung traumang nararanasan namin, Sir Casper, nun. Kasi halos isang linggo kami hindi nakapasok. Kaya ang ginawa namin ay pumunta kami sa albularyo at humingi ng mga pangontra. Simula nga nang mangyari ang kababalagang iyon, mga kaaswang, ay hindi na kami nagpapaabot pa ng takip silim sa liblib ng baryong pinagtatrabahuan namin. Dahil baka mamaya ay maulit pa uli ang nangyaring habulin kami ng aswang ni Andoy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Tisoy ng Party ng Kabis. Sana'y magbahagi kayo ng kape kasi masarap ang kape sa iba. Alright. Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Ako po si Marisa. At narito po ako upang ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan tungkol sa mga nanggambala mga maligno o engkanto. Nagsimula ang lahat noong magpagawa kami ng bahay. Yari lamang sa pinagtagpi-tagping plywood, yero, trapal at sako ang aming bahay noon. Ngunit kahit naman ganoon ay masaya at nakakaraos naman kami sa araw-araw. Maliit at mahirap lamang kami pero puno naman kami ng pagmamahal mula sa aming mabubuting mga magulang. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Lahat kami ay nag-aaral at tinataguyod lamang kami sa pamamasada ni Papa at pamamasukan ni Mama bilang kasambahay. Pero ang sabi nga sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakapusan, kaya naman agad akong naganap ng trabaho. Ganoon din naman ang kapatid ko na si Mario. Hindi na nakapagkolehiyo at nagtrabaho na lamang din. Ngunit sa awan ng Diyos ay pareho kaming pinalad na mapromote sa trabaho. Manager na kami pareho. Dito na nagsimula ang aming pag-angat na pagkasunduan naming dalawa na magtulungan upang makaipon at maipagawa namin ang bahay. Nagtiyaga at nagsumikap kaming dalawa hanggang sa makamit namin ang halaga na aming pinag-iipunan. Dahil doon ay kaagad na naming sinimulan ang pagpapagawa ng aming tahanan. Malawak ang aming lupain na nakuha ni Papa sa mana na binigay ni Lolo sa kanya. Pero may mga puno roon dulot na rin siguro ng katagalan o katandaan. Kaya naman upang mapalaki at mapaayos ang bahay namin ay pinaputol namin ng 2 puno na nasa magkabilang tabi ng aming bahay. Wala namang magiging problema roon kasi nasa lupain naman namin ang mga ito. Sa amin naman ang lugar na nasasakupan ng mayayabong at matayog na puno. Kung sakali ay wala naman magrereklamo sa naiisip namin na pagtanggal niyon. Gayong hindi rin naman namin iyon mapapakinabangan na kahit pa ba mayabong iyon at matagal nang naroon. Simpleng bungalo lamang ang aming pinagawa na may 5 silid. Medyo may kalakihan ito. Maayos na kusina, maliit na sala at terasa sa labas. Nagpatayo rin kami ng sari-sari store upang may pagkukunan ng extra income kapag nangangailangan. Ngunit sari-sari ang naani naming reaksyon mula sa mga tao na nakapaligid sa amin. Ang iba ay natutuwa pero mayroon din naman na naiinggit. May mga narinig pa kaming mga papuri ngunit mas madami pa rin ang mga masasamang salita. Hindi nyo sana pinaputol ang puno. Hindi nyo alam kung sino ang nakatara sa puno na yon
at matagal nang nakatayo dyan sa bakuran niyo. Sana ay hindi na lang pinakialaman. Wala namang mawawala kung nariyan pa rin. Nakakatakot. Sana kung sakali man natunay ang sabi ng lola ko patungkol sa puno na pinutol, ay huwag naman sana tayong madamay na kanilang mga kapitbahay. Ilan lamang ang mga salitang iyon sa aking narinig, ngunit pinagkibit ko na lamang ng balikat. Natapos ang pagpapagawa namin ng bahay. Makalipas ang ilang buwan. At noong buwan lamang ng Hulyo ay nalipatan na namin ito. At napuno na rin namin ng mga gamit na karamihan ay hindi namin mabili noon. Maayos na sanang lahat. Naitayo na namin ang pangarap naming tahanan at may pasobar pa. Pero noong pangalawang gabi matapos naming makalipat ay ginambala kami ng malakas na ingay na nagmumula sa may kusina. Tumayo ako at lumabas upang tignan kung ano ang nangyari. Naabutan ko naman doon si Mama at Papa na nakatayo lamang sa may pintuan ng kusina. Tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Hindi sila sumagot, bagkus ay binigyan nila ako ng space upang makita ko ang kabuuan ng aming kusina. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko na gumagalaw lahat ng mga gamit sa loob. Nagtatalsika ng mga kaldero, kutsara, tinidor, at maging mga plato na nababasag na lang sa sahig. Tumagal iyon ng halos ilang minuto pero tumigil din naman ng bandang 4:00 na ng madaling araw. Palaging ganoon ang nangyayari tuwing gabi, Sir Casper. Wala yung palya. Kaya naman nagpalit kami ng mga hindi babasakin ng mga gamit dahil mauubos at tiyak na magastos iyon kung hindi. Gaya ng inasahan ko ay nakarating sa mga kapitbahay ang tsismis. Kanya-kanya na naman silang kuro-kuro. At wala naman akong kontrol upang pigilan sila sa mga opinyon nila at paniniwala. Naging matigas pa rin ako at hindi sila pinansin. Pero hindi lamang iyon ang nangyari sa amin. Pagkatapos ng 1 linggong kaguluhan sa kusina, ay kapatid ko naman na babae ang ginalaw nila. Isang gabi ay nagising na lamang kami dahil sa sigaw ni Marian. Nang puntahan namin ito, ay sinabi niya na may humaplos daw sa kanyang paa, binti, braso at muka. Hinila pa raw ang kumot niya ngunit wala naman siyang makitang tao sa paligid. Nakakatakot siya. Nakakilabot ang haplos niya. Hysterical na sambit ni Marian. Matagal bago namin napakalma ang aking kapatid. Pero lumipas din naman ang takot niya at pilit na kinalumutan namin ang lahat. Sinabi ko sa kanila na ipabless namin ang bahay na siyang ginawangan namin kinabukasan. Kaya lang, habang tumatagal, kahit napabless na ang bahay ay tumitindi rin ang mga nararanasan namin. Nagsisimula na kaming makakita ng mga kakaibang nilalang makalipas ng 1 linggo. Palaging nakikita ng kapatid kong babae ang isang maitim na nilalang na may kulot at mahabang buhok sa loob ng silid niya. At isang malaking lalaki naman na mas malaki pa sa aming bahay. Ang nakita ko nang minsang umuwi ako ng gabi mula sa trabaho. Nakaupo ito sa bubong ng bahay namin habang naninigarilyo at nakatingin sa akin. Akala ko ay hindi totoo ang mga kapre at iba pang kakaibang nilalang. Sa mga libro at pelikula ko lamang nakikita at nababasa ang tungkol sa mga ito, kaya naman labis ang kaba at takot ko ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob na makipagtitigan sa mga nilalang na alam kong sa dilim lamang malakas. Buti na lang. Natinag ako ng aking aso sa kinatatayuan ko. Nang muli kong balikan ng tingin ang mga nakakatakot na nilalang, ay wala na ang mga ito. Brownie, anong nangyari sa'yo? Ang aso ko.
Bigla na lamang bumula ang bibig. Nadala namin sa veterinarian si Brownie. Pero binawian din siya ng buhay. Lang naibigay na dahilan ng doktor, mas lalo lamang akong nangilabot dahil doon. Hindi kami matahimik. Para bang ayaw nila kaming hayaan na makapahinga. Tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw may gumagambala sa aming pagtulog. Pare-pareho kaming mapupuyat at sasakit ang ulo dahil hindi na kami makakatulog pagkatapos noon. Pero mas tumindi pa ang ginawa ng mga ito sa amin matapos ang ilang araw. Nagkasakit ang bunso namin. Bigla na lamang itong dinapuan ng lagnat at sobrang taas ng temperatura nito, hindi katulad ng mga normal nga na lagnat. Kinumbulsyon si Bella, kaya naman, dinala na namin ito sa ospital. Tumiray kasi ang mga mata nito at nangisay na parang kinokuryente. Uwang-awa ko sa kapatid ko ng mga panahon na iyon. Labas-pasok siya sa ospital dahil pinapauwian rin ito ng mga doktor. Dahil wala naman silang makitang mali sa katawan at kalusugan nito. 3 taon lamang si Bella kaya naman takot na takot kami at hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Kaya naman kahit hindi pa rin kami masyadong kumbinsido sa kapangyarihan ng albularyo, ay lumipat pa rin kami roon upang magbabakasakali. Pinapunta namin si Mang Isko upang tignan ang aming bahay at kung ano nang nangyayari sa aking kapatid. Hindi naman nagsayang ng oras ang matanda at dumating din kaagad kinabukasan. Pagkakita pa lang ng albularyong si Mang Isko sa lugar namin ay natigilan na ito. Ilang minuto nitong pinagmamasdan ang paligid ng aming bahay bago ito nagpatuloy sa paglalakad at pumasok sa bahay. Nagambala niyo ang mga engkanto na nakatira sa mga malalaki na punong na inyong pinutol. Nito, pagkapasok pa lang ng pagkapasok sa pintuan. Sinabi nito na matagal na raw naninirahan ang mga ito sa 2 malaking puno na katabi ng aming bahay. Nagalit daw mga ito nang ipaputol namin ang mga puno. At dahil wala na silang matirahan ay nakigulo raw ang mga ito sa amin. Balak daw ng mga ito na takutin kami upang umalis kami sa bahay at masolo nila ito. Malabaw para sa amin ang rason na iyon. Kung pakikinggan ay parang kwentong pangbata lamang ang lahat. Hindi ka panipaniwala. Kaya naman hindi kami naniwala sa albularyo. At pinasalamatan na lamang namin ito sa paglalaan ng oras na pumunta sa bahay. Kinagabihan ay bumalik na muli kami mula sa panggagambala nila. Nag-iingay na naman sila sa kusina namin pero nilalagnat pa rin si Bella. Hindi na namin alam ang aming gagawin. At para sa mga kagaya namin na siyensya lamang ang pinaniniwalaan, ay napakahirap intindihin ng mga sinasabi ng Mang Isko tungkol sa mga engkanto. Iniisip ko noon na may papaliwanag din ang lahat ng nangyayaring iyon kapag nagtagal. Dahil madaming paliwanag na maaaring sagot sa mga nangyayari sa amin, maaaring may kung anong force of energy or magnetic current ang lumitaw sa kusina namin. Kaya nagliliparan at gumagalaw ang mga gamit doon at maaaring hindi pa alam ng mga doktor ang sakit ni Bella dahil ang kapatid ko lamang ang unang dinapuan ito. Sa pag-iisip lamang ng siyensya ang nagpapakalma sa akin na mga panahon na iyon. Pero nang ako na mismo ang maka-experience ng kakaibang bagay ay nagimbal na ang buong katauhan ko. Katulad ng mga nagdaang mga araw, ay natutulog ako sa silid ko. Kampante ako dahil wala namang mangyayari sa akin. At malakas ang loob ko na may paliwanag ang lahat ng iyon. Bandang 2:00 na noon ng madaling araw nang magising ako dahil biglang gumalaw ang hinihigaan kong kama. Tinawag ko ang lahat ng mga pangalan ng kapatid ko dahil inakala ko na pinagtitripan lamang nila ako.
Iniisip ko rin na lumilindol noong walang sumagot at wala akong nakita sa loob ng silid ko. Napaupo ako at bababa na sana ng kama nang mapasigaw ako dahil sa gulat. Unti-unting umaangat mula sa sahig ang kama ko. Lumulutang ito sa ere ng dahan-dahan kaya naman napahawak na lamang ako ng mahigpit sa headboard ng kama. Pero sa pilitan akong napahiga nang tumama na ang ulo ko sa kisame. Hindi pa rin ito tumigil sa pagtaas, dahilan kung bakit maipit na ako sa pagitan ng kama at kisame. Nagising si mama at mga kapatid ko dahil sa sigaw ko. Nagulat din sila nang makita ang kinalalagyan ko. Nagtulong-tulong sila na hawakan at hilahin pababa ang kama, ngunit hindi nila magawang galawin ito. Narinig ko rin ang langit-ngit na nagmumula sa headboard ng kama na siyang pumipigil upang hindi ako tuluyang maipit. Unti-unti na itong nasisira dahil hindi pa rin tumitigil sa paggalaw ang kama ko. Wala na kaming choice at pinatawag na muli si Mang Isko. Kumaripas ng takbo si Mario upang sunduin ang matanda kahit pa 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ay baka mamatay pa ako kapag tuluyan ng masira ang headboard ng kama. Sinubukan kong gumalaw at gumapang papunta sa gilid upang mahulog ako pababa. Kumuha naman ng selya si Papa upang tungtungan iyon at masilip ako. Pagkatapos inabot niya ang aking kamay at hinila ko. Pero bago ako tuluyang makalaya ay biglaan na lang lumipad si Papa na para bang may kung anong tumulak sa kanya. Nahulog si Papa at tumama ang likod sa may pader. Lahat ng pagdududa ko tungkol sa mga kakaibang nilalang ay nawala lahat noong mga oras na iyon. Nagsimula na rin akong magdasal dahil sa sobrang takot. Nag-aalala ako na baka may masaktan na naman sa amin, kaya naman. Kahit hindi ako gaanong karelihiyoso ay taimtim pa rin akong nagdasal. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na rin si Mang Isko. May dala itong puting manok at mga kakaibang gamit. Nagsimula siyang magdasal gamit ang ibang lengguwahe habang hinahampas niya sa ere ang hawak niyang mga dahon. Hindi ko maiwasan na mamangha nang tumigil sa paggalaw ang kama. Magdidiwang na sana ako pero bigla na lang itong nahulog pababa kasama ko. Mabilis naman akong bumangon at tumayo upang lumayo sa kama at puntahan si Papa. Sinama kami ni Mang Isko sa labas. Sinabi nito na kailangan naming humingi ng pasyensya sa mga nagambala naming mga engkanto. Kailangan din namin na mag-alay dahilan kung bakit may dalang puting manok ang matanda. Patutuluin daw namin ang dugo nito sa paligid ng aming bahay at ipapakain iyon sa mga engkanto pagkatapos. Naganda na nga kami para sa seremonyas na gagawin ni Mang Isko. Nasa labas na kami ng aming bahay at ginigilitan na ni Papa ang liig ng manok. Nang masindihan ng albularyo ang kanyang kandila at nahiwa na ang liig ng manok, ay nagsimula na kami. Naglakad kami ng mabagal paikot sa paligid ng aming bahay habang nagdadasal si Mang Isko at pinapatuloy ni Papa ang dugo ng manok sa may lupa. Humingi rin kami ng tawad habang magkakahawak ang mga kamay sa takot na baka may biglang mangyaring hindi namin inaasahan. Sumisikat na ang araw sa kalangitan nang matapos kami. 3 beses kaming umikot sa aming bahay bago ihagis ni Papa ang patay na manok sa isa pang puno na ilang metro ang layo mula sa aming tahanan. Iyon daw ay upang ipaalam na doon na lamang tumira o lumipat ang tahanan ng mga nilalang na nagambala namin. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming pumasok sa loob ng bahay at nagsagawa na muli ng dasal at orasyon ang matanda. Bago umalis si Mang Isko, ay binilinan mo na kami nito na huwag kaming titingin o pupunta sa puno na pinagtapunan namin ng manok sa loob ng 2 araw upang pagbigay respeto at pagbibigay galang sa mga nagambala namin. Sinunod naman namin iyon dahil ayaw namin na may mangyari na naman na nakakakilabot sa amin. Sa awa naman ng Diyos ay naging mabuti na ang kalagayan ni Bella matapos ang 2 araw katulad ng sinabi ni Mang Isko.
Wala na ring nag-iingay sa aming kusina at nakakatulog na kami ng maayos. Bumalik sa normal ang aming buhay. Pasalamat pa rin kami at kahit papano ay mababait pa rin sa amin ang mga nakakaengkwentro na kakaibang nilalang. Walang nagbuwis ng buhay sa amin, dangan at kailangan lang talaga siguro nilang gawin iyon upang sila ay makausad sa mga nangyari. Paulit-ulit akong humingi ng paumanhin sa kanila. Hanggang ngayon, wala iyong palya. Dito na nagtatapos ang aking kwento, Sir Casper. Naway, nagustuhan at may mapulot kayong aral sa aming karanasan sa mga kakaibang nilalang. Ang masasabi ko lamang na aral sa istoryang ito ay ang paggalang sa paniniwala at kinaugalian ng ibang tao. Wala namang masama kung sundin at gawin ang mga pamahiin ng mga matatanda dahil wala namang mawawala sa atin kung gagawin niyon. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Pagpalain sana tayong lahat at huwag padalos-dalos o gumawa muna ng hakbang bilang paggalang sa mga hindi natin nakikitang mga nilalang. Muli po, ako po si Marisa ng Mindanao. Magkape ka na. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rigor. Isa akong guro. Nagtatrabaho sa isang universidad na may kalayuan sa aming bahay. 3 taon na ako sa larangan ng pagtuturo at masasabi kong masaya naman ako sa aking ginagawa. Mababait ang aking kasamahan sa trabaho at mga kapwa-guro. Hindi ko pinagsisiyang magtagal sa trabaho, lalo na at hindi ako nahirapan sa pag-a-apply noon sa trabaho. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2012. Dito sa aming lugar sa lungsod, may anak na po ako. Ang pangalan nito ay Sammy. Makulit pero matalino si Sammy at masunuring bata. 3 taon pa lang siya kaya alam kong madali siyang turuan ng mga bagay-bagay. Kung may nagtataka man kung nasaan ang aking asawa, nais kong sabihin na matagal na kaming naghiwalay. Umalis siya nang walang paalam. Dahil ayaw kong sundin ang gusto niya na sa kanilang tahanan kami tumira. Alam ko naman na mahal ng aking asawa ang kanyang mga magulang, ngunit hindi ko naman magagawang isakripisyo ang aking kalayaan na makapagdesisyon para sa sarili. Dahil kilalang mahilig magmanipula ang mga magulang niya, kaya napilitan siyang iwanan ako. Napagtanto ko din na hindi niya ako o ang aming anak man lang kailanman minahal. Dahil nagawa at nasikmura niya kaming iwanan, kahit pa sa hirap ng aming pinagdadaanan. Mabuti na lang kahit umalis siya at iniwan kami, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagsumikap ako at naghanap ng trabaho. Tapos naman ako kaya gayon na lang ang aking tuwa nang mapagtanto kong marami naman pala akong pwedeng pasukan sa trabaho. 2 lang kami ni Sammy, kaya wala akong maiwanan sa kanya. Gayon pa man, maging ito ay nasolusyonan ko. Sinasama ko siya sa eskwelahan para mabantayan kahit papano. At saka ko itong ginagawa simula nang makapasok ako sa trabaho. Giliw na giliw naman sa kanya ang aking mga kasamahan, kaya alam kong hindi mabuburyong ang bata kahit papano. Buti na lang din hindi bawal sa aming trabaho ang magdala ng bata. Mabait naman si Sammy at hindi nang gugulo. Alam ko iyon dahil ilang beses ko nang napatunayan ang pagiging behave niya at kontento na sa paglilibang sa harap ng kanyang mga coloring book. Bago magpunta sa sakayan, naisip kong daanan na muna ang aking ama na nakatira lang sa isang munting tindahan sa tapat ng simbahan. Isa siyang albularyo dati na nawala ng tirahan, ngunit hindi sumuko sa panggagamot sa mga taong nakakaramdam ng mga hindi pangkaraniwang sakit. Sa katunayan niyan,
Gumagawa din siya ng mga bagay na kagaya ng agimat, mutya at anting-anting. Dinadasalan niya mga ito para maging epektibo nang sa gayon ay mananatiling ligtas ang mga taong may hawak ng nasabing bagay na iyon. Binati ko si tatay nang dumating kami sa kanyang tahanan. Naabutan ko siyang nagpupuna sa puon ng Santo Niño. Sa paanan nito ay may 2 kwintas siyang inihahanda na para bang may bibilin yon. Nagpaalam kami sa kanya na aalis na kami. Ngunit saglit niya akong pinigilan. Aniya, hindi daw muna ako aalis kasi may nararamdaman siyang panganib para sa amin. Ngunit dahil sa importante ang gagawin ko sa eskwelahan ngayon, hindi ako nagpapigil sa kanya. Kinuha niyang 2 kwintas at isinuot ng tig-iisa sa aming 2 ni Sammy. Aniya, protection daw namin ang mga bagay na iyon. Sinabi sa akin ni tatay na kaya kong isipin ang kahit na ano at magiging may kontrol na ako sa mga masasamang mangyayari para mapigilan ito. Nagpasalamat ako kay tatay. Matanda na siya at ayaw ko ding papigil sa kanya sa pag-alis. Sweldo ngayon, kaya kailangan ko siyang sorpresahin mamayang hapon, lalo na't birthday niya. Sinubukan niyang kausapin si Sammy para magpaiwan na lang sa kanya. Kaso nagsimula na namang namuo ang mga luha sa mga mata ng bata, kaya wala siyang nagawa. Nang pasakay na kami sa sasakyan papunta sa pinagtatrabuhan kong eskwelahan, napakalabit sa akin si Sammy. May tinititigan siya mula sa tapat na kalsada kaya naman napakunot na din ang aking noo. Hindi ko alam kung ano ba ang aming mararamdaman. Nang mapansin ang isang matandang babaeng tila ba alanganin namang tawaging taong grasa. Nakatitig ito sa amin na hindi naman nakangiti at hindi rin galit. Basta, may kakaiba lang sa kanya na hindi ko alam kung ano. Na hindi siya pinapansin ng mga tao dahil nilalagpasan lang siya ng mga ito. Umiling ako at sinabi kay Sammy na sumakay na kami ng sasakyan. Dahil kanina pa naghihintay ang driver. Marami pa namang gustong sumakay kaya kailangan naming makipag-unahan at baka may iba pang makasakay ng aming pinara na tricycle. Mas safe para sa akin na makita kung ano ang ginagawa ni Sammy oras-oras kaysa sa maging kagaya ako ng ibang magulang na kapag aalis ay ilalak ang bata sa kanilang bahay. Mas nakakatakot iyon at masyadong delikado. Paano na lang kapag naglaro ng apoy ang aking anak? O kaya ay kuryente at kung ano-ano pa. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Isa lang ang aking pinakaiingatan. Siya lang ang aking pinakaiingatan. Palingon-lingon ang bata sa bintana kaya inakbayan ko ang aking anak. Alam kong walang paglagyan ang kasabikan ni Sammy sa sobrang tuwa. Dahil gano'n naman talaga ang kanyang reaksyon siya tuwing naisasama ko siya sa lakad. Sa bagay, hindi na ako nasanay. Araw-araw ko naman talaga siyang sinasama sa aking pag-alis. Hindi ko lang maiwaksi sa aking isipan ang tungkol sa matandang babae na kanina ay nakatingin sa amin. Para bang iba ang hatid ng mga tingin nito. Ani mo'y nagbibigay ng babala na hindi ko maintindihan. Kalahating oras lang ang biyahe namin papunta sa nasabing school. Ngunit dahil inabot kami ng medyo traffic, na-stuck kami sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang malapit kami sa isang crossing. Kaya nagmungkahi ang driver na baka pwede daw kaming lumiko sa bandang iyon. Ayaw ko mang pumayag ay wala naman kaming magagawa. Late na kami. Isa pa, alam ko naman na kabisado ko ang daan papunta doon. Ang hindi ko lang kinabisado ay ang tumatakbo sa isip ng driver habang nagmamaneho. Ilang may tumuto ang tumakbo. Nang magulat ako sa biglaan nitong pagpreno. Buong akala ko ay may muntikan lang itong nasagasaan
ngunit nagkamali ako. May hinintuan pala siyang 3 armadong lalaki. May mga hawak na baril ang mga ito at kay tatapang na mga muka. Kaya naman kinabahan ako para sa aming kaligtasan ng aking anak. Naapayakap ako nang hahablutin na sana ng isa sa kanila si Sammy. Ngunit nagtumanggi ako at nagmakaawa. Alam ko naman na sa mga pagkakataong ganito ay walang puwang sa kanila ang pakiusap. Sa tingin ko, bayad ang nasabing mga armadong lalaki, kaya hindi sila makikinig sa amin. Sumakay ang isa sa tabi ng driver. Nang sulyapan ko ang matanda, nakangisi ito sa amin. Ang 2 kasama naman ng armado ay naupo din sa likuran. Pinagkikitaan kami ni Sammy, kaya sanlaks ang kilabot ang nadarama ko. Alam kong wala akong laban sa kanila pero kailangan kong maging matatag, lalo na't nakita ko kaagad ang panlalamig ng mga braso ni Sammy. Tanda na natatakot ang bata. Maya-maya pa ay huminto kami. Inilipat kami sa isang medyo malaking sasakyan at doon ay pinasok kami. Wala na akong nagawa ng muling umusad ang sasakyan at dalhin kami sa malayo. Ito na nga bang sinasabi ko? Tama nga si tatay sa kanyang mga sinabi na may nararamdaman siyang panganib. Kasalanan ko pa yata kapag may nangyaring masama sa anak ko. Hindi ko na namalayan kung gaano kalayo ang aming biniyahe. Inabot kami ng 3 oras sa sasakyan. Tsaka kami binaba. Naglakad ba kami ng ilang sandali hanggang sa humantong kami sa isang malaking bahay. Kinabahan ako ng husto. Ang nasabing bahay ay may malaking ilog sa likuran niyon. Sa tingin ko ay naroon pa din ito doon. Imposible naman na mawala na lang bigla ang isang ilog dahil mahirap itong mawala sa lugar na iyon. Pamilyar ang itsura ng bahay na pinagdalhan sa amin. Alam ko, nanggaling na ako dito noon. Kaya nang maalala ko ang mga masasayang sandali namin ng ina ni Sammy habang pinagbubuntis niya ang aming anak, alam ko na kaagad kung sino ang may pakana nito. Nanginginig na hinarap ko ang mga armadong driver at sinabi kong nasaan ang amo nila. Napangisi lang ang 4 at sinabing maghintay kami dahil darating din daw ito kaagad. Mangyak-ngyak na napalamukos ako sa aking mukha. Hindi ko kailanman inisip na magiging ganito ang kahantungan namin ng pagmamahalan ng ina ni Sammy. Maski ang kanyang pangalan ay hindi ko man lang magawang banggitin dahil sa labis na galit. Hindi ako nakapiyok nang dalhin nga kami sa likurang bahagi ng malaking bahay. Isang malawak at mayabong na kakawiyang may nagliliwanag na kumpulan ng mga alitap-tap ang naroon. Sa gitna ng kagubatan kami pupunta at alam kong hahantong kami sa mga pangpang kung nasaan ang ilog. Dati tuwang-tuwa ako nang makarating dito. Maraming alagang manok, baboy at kambing ang pamilya ng ina ni Sammy, sagana sa pananim. Pero ngayon, pakiramdam ko ay mala-impyerno ang lugar na ito at nagbabanta ng matinding panganib. Oras na makarating kami sa lugar na iyon. Minsan ko nang pinangarap na makapunta sa Batis ngunit pinagbabawalan ako ng mayordoma na tumatao doon. Huwag daw akong mapapagawi sa ilog dahil nagkalat doon ang mga masasamang elemento kahit na mga aswang at engkanto. Sinasabing may kataw pang nananahan sa kailaliman ng mga batuhan sa dakong iyon. Nagsigawan kami ni Sammy nang paghiwalayin kami ng mga armadong lalaki. Iginapos nila ako sa isang nakadungaw na puno sa ilog na mababa lang naman ang tubig. Ngunit may kataasan sa kinalalagyan ko. Makawala man ako sa pagkakagapos ay tiyak, mawawasak naman ako kapag bumagsak sa batuhan. Kung saan naroon ang mga buhaya. Si Sammy ay dinala nila sa malaking bahay dahil ang ina na daw nito ang bahala sa bata. Kaya nakaramdam ako ng galit.
Matinding galit na kahit ang ina ng aking anak ay hindi ko kayang patawarin. Ibig kong himatayin sa takot ang makitang dalawang buhaya ang lumabas sa kanilang lungga at pag-alagala sa kung saan ako nakatali. Para bang iningangan nila ng sadya ang kanilang mga bibig para maabot ako. Kaso lang, hindi ko naman maigalaw ang aking mga kamay at maski ang buong kong katawan. Isa pa, kanina ko pa napapansing may mga kalusko sa bandang gilid ko. Kaya natatakot akong lumingon. Hindi ako mapakali dahil sa labis na kilabot. Nagulat na lang ako nang lakasan ko ang aking loob sa paglingon. At masulyapan ang matandang babaeng kanina ko pa napapansing nakasunod na yata sa akin at nakaturo sa kwintas na nasa liig ko. Nang makita ko ang itsura ng matanda ay nagwala ako sa labis na takot. Pamilyar sa akin ang mukha niya pero hindi ko matandaan kung saan ko ba siya nakita. Nanginginig na yumuko ako para magdasal. Nakikita ko ang mga buhaya na natatakam na sa kanilang kinaroroonan at mukhang naghahanap na ng paraan kung paano ako makukuha. Sa isang iglap, nangarap ako na bumulusok ang tubig para anurin sila. Hindi ko alam kung may samaligno ang aking hiling at basta na lang bumulusok ang tubig mula sa aking kinaroroonan. Kitang-kita ko kung paano tila mga laruan na inanod ang mga buhaya. Kaya gayon na lang ang aking pagkamangha. Dinala ng malaking baha ang mga buhaya sa malayo. At hindi na nila ako magagawang abutin pa. Nanginginig pero pinagpapawisan akong napasulyap sa suot kong kwintas ni tatay. Sa pagkakaalam ko, ang ibinigay niya sa akin ay mutya ng tubig, kung saan kaya kong utusan ang tubig para magawa ang kahit na anong paraan na mailayo ako sa kapahamakan. Ginagamit din ito ni tatay sa panggagamot. Muli, pumikit ako at sinubukang pakiusapan ng mutya na tanggalin ang pagkakagapos sa akin at ilapag ako sa ligtas na lupa. Nagulat ako nang umangat ang tubig at nagsilbing sahig ko para magawa ko ang aking gusto. Hanggang sa magtagumpay na nga akong makawala sa pagkakagapos. Gayon na lang ang aking tuwa at saka hinanap si Sammy na sa tingin ko ay dinala ng mga armadong lalaki sa malaking bahay. Alam kong doon nila dinala ang aking pinakamamahal na anak, kaya kailangan ko siyang iligtas. Walang humarang sa akin ang gibain ko ang mentor. Katulad ng tubig, wala akong kasing lakas dahil may kapangyarihan akong taglay na ibinigay sa akin ng mutya ng tubig. Siguro galing ito kay Elena. Ngunit ang pagnanais kong mailigtas ang aking anak ay hindi ko naman nagawa dahil naabutan kong nakaupo si Sammy sa gitna ng salas at para bang hinihintay na ako. Sa palibot, naroon ang mga armadong lalaki, maski ang ina ni Sammy, at nanggigigil na binalingan ako ng tingin. Kagaya ko, may kapangyarihan din pala ang aking anak dahil sa ibinigay ng mutya ni tatay. Kaso lang, ang sa kanya ay uri ng mutya na maglalabas ng kuryente, kaya hindi siya mahawakan ng mga ito. Lahat ng magbabalak na humawak sa kanya ay nakukuryente. Napangisi na ako ngunit napalitan iyon ng pagkayamot nang makitang tumayo ang ina ni Sammy at tinutukan ako ng baril. Anya, hindi raw ako magtatagumpay na makuha si Sammy. Tumawa ako at sinabi sa kanya na ano ba ang dahilan at naghahabol siya ngayon sa aking anak. Itinakwil na niya ito. Itinapo na parang basura. Tapos ngayong malaki na si Sammy ay saka naman niya kukunin. Taas noong humarap sa akin ang babae saka sinabing nakapag-asawa na siya ng isang mayamang negosyante. Ngunit hindi naman pinalad na magkaroon sila ng anak. Kaso lang, mamamatay na ang lalaki, kaya hinanap nito sa kanyang anak. Kapag may maipakita siya, ibibigay nito sa kanyang lahat ng ari-arian ng matanda. Gayon na lang ang galit ko dahil sa kanyang sinabi. Wala pa din pala siyang pagmamahal kay Sammy.
Gusto niya lang gamitin ang bata para sa sarili niyang kapakanan. Dahil sa labis kong galit, hindi ko na namamalayan na may tinatawag na pala ang mutya ng tubig. Isang nilalang na hindi ko kailanman inaasahan na magpapakita sa amin. Isang nilalang na nababalutan ng kulay berdeng lumot at may nanlilisik na mga mata. Nagsigawan ang mga tao sa loob nang makita kong humahangos na lumapit ang nasabing nilalang sa ina ni Sammy at walang babalang binuhat ito papunta sa tubig. Ang mga tauhan niyang nagtangkang tumakas ay hindi naman nagtagumpay dahil nilamon na lang silang bigla ng buhay na lumot, kaya halos wala kaming pagsidlan sa labis na takot. Napayakap sa akin si Sammy at wala kaming nagawa dahil sa aming mga nasaksihan. Nang mawala na sa aming paningin ang mga taong naging dahilan ng pagpapasakit sa amin, alam ko na kaagad na ligtas na kami. Ni walang sino man ang nagtangkang maghanap sa ina ni Sammy. May nakapagsabing sumama daw sa ibang lalaki ang babae, kaya hindi na ito nagpakita pa sa kanyang pamilya. Ngunit alam namin ni Sammy ang totoong dahilan. At mas pipiliin kung manahimik na lang kami para sa ikaliligtas namin laban sa mga kagayan nilang masasama at halang ang kaluluwa. Sa ngayon, masaya kami ni Sammy. Simple man ang aming buhay ay alam kong wala nang kahit sino ang maghahangad ng aming kapahamakan. Nakatitiyak din ako na poprotektahan ako at si Sammy ng aming mutya ng tubig na palagi naming dala. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat kasi gutom na ako.